Yari na naman ang PBA nito. Walang may gustong pumasok na potential pick sa PBA dahil lahat pala sila committed na sa labas. At base naman sa pinakahuling panayam kay Kume, sinabi pala nito na bigla siyang naalarma dahil sa pagdami ng mga magiging rookie sana sa PBA pero halos lahat umaalis na. Kahit applicable na ngayon ng UFA rights o karapatan na pumili ng team na gusto mo, ay hindi pa rin ito nagawang pigilan si Arvin Tolentino na umalis para maglayag ng ibang opportunities sa KBL. Ayon kay Kume, kawawa naman kami sa PBA. Tara, pag-usapan agad natin. Nalaman namin mula sa magkaibang sources na yung inaasahan sana ng PBA na papasok ngayong PBA Draft 2025 ay hindi naman pala mangyayari. Dadalihin lang pala ng hangin ang pangarap nila. Kung sa bagay, kung aasa ka na magpapadraft na nga sila sa PBA, ay parang pangarap lang na bula. Too good to be true. Pero sana, lalo na itong si QMB na inaasahang kukunin na sana ng Hinebra, may mga espekulasyon mula sa basketball community na kaya siguro ayaw ni QMB ay dahil alam niya na hindi pa pwedeng i-trade ang first pick hanggat di siya nakakapaglaro ng at least 2 taon sa mismong mother team. Si Ben Phillips nga na na-drop sa Converge hanggang ngayon, hindi pa rin pumapasok sa kanila. Ayon kay Snowbadwa sa kanyang latest post na si Quintin Miliora Brown, ay nakapag-desisyon na pala na hindi muna papasok sa PBA draft for at least 3 years. Grabe, 3 years talaga, saklap. Ayon sa isang PBA Insider official page na si Kai Soto, AJ Edu, Dwight Ramos, Kyle Tamayo, Kevin Kimbao, SJ Belangel ay almost impossible na mag-PBA. Isipin yung mga koys na si Juan GDL at Renz Abando nga na kahit wala silang contract offers ngayon ay ayaw pa rin nilang pumasok sa PBA. Kung meron man kayong mga potential picks dyan, baka hindi mo pa nga sila nakikilalang lubos ay umatras na. Grabe no? Di pa nga nila kilala ang PBA, umatras na. Pero para fair naman sa side ng PBA, originally, maganda talagang PBA noon. Bale, sa pagkakaalam ko, biglang nabago lang ang pamamalakad dyan nung lumabas-labas na ang mga hindi patas na trades na akala ng PBA parang wala lang. Lumipas ng ilang taon, hindi nagtagal, nagpakita na itong tinatawag nating overseas leagues na siyang sinimula naman ng Japan B-League at sakto pa na mga Pinoy players ang kinakabig nila. Inofera nila ang mga Pinoy ng malaking pera plus VIP treatment, libreng sasakyan, condo unit, at mas pinasarap ang buhay nila dahil sa laki ng sweldo roon. Kasama din sa mga problema ng PBA ay ang masikip na liga. Isa sa pinakamatandang liga sa buong mundo. Pero hanggang 12 teams lang. No offense naman po sa ating commissioner, pero sana nakita din niya ang mga pangyayari sa liga. Bigla kasi niyang nasabi na kawawa naman kami sa PBA after nung umalis si Arvin Tolentino. Baka ang pag-alis ni Arvin ay simula pa lang. Mukhang marami pa nga sigurong PBA players ang susunod sa kanya. Mapipigilan mo ba sila? Or kung gusto talaga nila, masisisi mo ba kung gusto talaga nilang umalis? Ang salary issues, ang masikip na 12 teams, ang hindi patas na trade, ay sumasalamin sa quality ng isang liga. Kung ang tatlong factors na yan hindi sana problema ng PBA, tiyak sa kanila dadaong at mananatili ang mga players including potential picks bilang first option. Kapag nasa atin ang mga potential players, hindi din tayo mangangapa pagdating sa international competition gaya ng EASL or BCL. Pero dahil nga bumaba ng imahe ng PBA, bakit di nilang solusyonan? Pinakauna dyan, higher salary cap. Yung salary cap kasi nila pang old school na. Hindi pa rin tumataas ang rate. Kahit yan nga lang okay na eh. Kung saan may mataas na salary cap, dun sila. Iba na kasi ang typical basketball ngayon. Kailangan na ng money involved para gumana. Alam na nating lahat yan. Pangalawa, tanggalin ang farm teams at ilagay sa PBA yung mga may capacity talaga bumuhay ng isang team na hindi na kailangan mamigay or magbenta na gagawin lamang factory gaya ng Converge. Tingnan mo sila, ilang taon pa lang sa PBA nagiging threat na agad. Buti nga't unti-unti na nagsialisan yung mga farm teams. Pangatlo, magdagdag ng maraming teams. Di ba 3 teams ang gustong bumili ng Northport? Bakit di na lang ipasok silang lahat dyan sa PBA? Total, may capacity naman sila. Para sa akin, mas maganda nga na mas maraming independent teams para iba-iba naman ang mukha at hindi nakakaumay. Mas maraming quality players tayong makukuha, mas maraming players din ang pwede nating magamit kahit sa national team. Kayo mga quiz, anong suggestions nyo para bumalik ang dating PBA?